Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po ang ating topic ay tungkol sa masamang epekto na hindi ka natutunawan. Ito po ay maraming simptoma. Maaring mild lang o kaya severe. Ang common bad effect po ng hindi ka natutunawan, siyempre masakit, meron kang burning sensation sa tiyan mo, at parang heartburn ba, meron kang burning or aching feeling sa dibdib mo, tsaka dun sa upper belly area mo. Maganda po na mag-subscribe kayo sa aking YouTube, Rose Alfonso. I-click niyo yung bell para yung ma-update kayo sa aking bagong video. Ngayon, pagka nag-subscribe kayo, automatic pagka meron akong bagong program, ay makikita nyo kaagad ang aking pong YouTube channel, Rose Alfonso. And then, meron din po akong YouTube, meron din po akong FB page, no? Yung aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. I-click lang po yung follow, like, and share. Maganda po mag-subscribe na rin kayo. Ngayon, ito pong topic natin tungkol sa hindi ka natutunawan, ay sabi ko po ay ito'y ang masamang epekto nga nito, masakatan tiyan mo, meron kang burning sensation, masakatan dibdib mo, at saka dun sa upper belly area mo. Parang feeling bloated ka pag hindi ka natutunawan, ay yung bang parang magaantian mo, punong-puno ng hangin. Nagiging dahilan ito ng naduduwal ka, nasusuka ka. Pag hindi ka natutunawan, ay pwedeng mag-cause ito ng nalibadbarang ka at saka nagsusuka ka talaga. Tapos yung dighay ka ng dighay at merong hangin, no, na lumalabas, ang pagka ikaw ay hindi natutunawan, nagkakaroon ka ng excess na hangin na natatrap sa iyong digestive system. Yun, tanda nyo pag hindi ka natutunawan, ang masamang epekto nito, merong sobrang hangin na natatrap dun sa ating digestive system. At saka pag kumain ka, yung, yung stomach content mo, yung laman ng tiyan mo, nagkukos ito ng maasim yun eh. Pagka pumasok ang pagkain sa tiyan dahil nahaluan nga ng hydrochloric acid, umaasim yon. Pwede itong bumalik yan, no? At umakyat yan sa esophagus. Kaya meron kang parang mapait na panlasa sa bibig. At pagkatapos mong kumain, syempre pag hindi ka natunawan, ay lalo na kung kumain ka ng marami, tapos mamantikain, tapos spicy pa. Nagkakaroon ka ng abdominal discomfort at feeling bloated at utot ka ng utot. Maganda, pag umutot ka, gumiginhawa ka. Pero minsan bloated ang tiyan mo, di ka makautot, naninikip ang dibdib mo, tsaka sumasaktan tiyan mo. Yung burning sensation, mararamdaman mo yan sa dibdib mo, sa upper belly area mo. Pagka po yung acid, umakyat sa esophagus. Yung esophagus, ito yung tubo, nakakonekta sa ating bibig at sa tiyan natin. Kaya nga po yung burning sensation associated ng heartburn, ito'y sanhi ng stomach acid irritating the lining of the stomach. Tanda mo, pagka hindi ka natutunawan, yung acid na sa tiyan mo ay umaakyat yan. Pwede itong mag-cause ito ng yung po bang yung esophagus, maaakyat yung acid, matapang yun eh. Yung ating tiyan may protection sa acid, pero yung ating esophagus ay wala, no? Kaya nga po yung merong bulb, no, sa dulo ng ating esophagus at nakakonekta to sa ating tiyan. Pag humina yon, ang tawag doon ay yung lower esophageal sphincter. Ito po yung isang bulb, no, sa dulo ng ating esophagus. Pag humina ito, itong bulb na to, ito kasi ang nagpapanatili para yung stomach acid sa tiyan hindi umakyat. Pagka bumuka na yon, automatic aakyat yung stomach acid. Yan po yung mga side effect ng hindi ka natutunawan.
Ano po ba yung factors bakit ka nagkakaroon ng heartburn? Kaya pinapayo na iwasan niyo yung mga maanghang, mga mamantikain, masisebo, mga acidic or fried food, katulad ng itong mga pizza, 'di ba? Tapos yung french fries, marami itong fats, no? Dahil meron din silang cheese content, nagko-cause ito ng acidic. Kaya nakaka-trigger ito ng heartburn. Pag kumain ka ng sobra, yung ability mo ng tiyan mo na mag-digest ng food ay nababawasan. Kaya pag mahina ang pantunaw mo, ang pinapayo, huwag ka masyado magpakabusog. Kumain ka ng konti-konti. Kahit na madalas, konti-konti lang. Kasi pagka maraming laman ng tiyan mo dahil sa sobrang kain mo, nagkakaroon ng pressure yan doon sa tiyan mo. Kaya nagkukos ng acid reflux. Yung mga inumin tulad ng alak, mga soft drinks, yung coffee, even tea, may caffeine yan, nakaka-relax ito ng muscular bulb doon sa dulo ng ating esophagus na nakakonekta sa tiyan. Kaya pagka yung acid na yon mula sa tiyan, umakyat, nakakarita to ng esophagus. Meron mga gamot tulad ng aspirin, ibuprofen, at mga prescription medication na nagko-contribute sa heartburn. Sa mga babae na buntis dahil sa hormonal changes during pregnancy, nakakapagpahina ng muscular bulb para siyang ring muscle sa palibot ng pagitan ng stomach at ng esophagus na yan. Lalo na kung mataba ka, syempre pagka yung buntis ka, lumalaki yung tiyan mo, yung paglaki ng tiyan mo, dahil yung baby ay nandoon, nagkakaroon ng pressure sa abdomen mo, pinupush yung stomach content mo, papunta sa esophagus. Meron pong tinatawag na hiatal hernia, ito'y condition, yung part ng stomach mo ay natutulak through the diaphragm. Ito yung diaphragm, ito yung muscle na nagseseparate sa ating chest at abdomen. Dito sa ating chest cavity ay nagpapalala ng heartburn. Kaya dapat po kung nakakaranas kayo ng heartburn dahil sa indigestion, iwasan nyo yung mga pagkain na nakaka-trigger like pag-inom ng alak, soft drinks, fatty food, no? Kaya ang payo, kumain ka lang ng konti-konti. Madalas, pero konti-konti. At nguyain mo mabuti yung pagkain mo. Kasi nga hindi ka nga natutunawan. O kaya ang gawin mo din, pagka meron kang gulay, pwede mong i-blender. Halimbawa, kung kakain ka ng yung chop suey, di ba? Marami doon na iba't ibang klaseng gulay yon. Para makain mo siya, ay para ma-extract mo yung nutrient value nun, i-blender mo. E di durog na durog, hindi ka mahihirapan. Hindi ko na kailangan mo yain. Lunok ka lang ng lunok. Kaya pagka meron kang nararamdaman na heartburn, indigestion, di ka natutunawan, yung mga prutas mo, halimbawa, yung pinya, i-blender mo siya. Halimbawa, anything na may fiber, halimbawa, yung carrots, blender mo, ganyan. Kaya, para maiwasan nyo po yung indigestion. Mag-inom ka ng mga, nagsinigang ka, di ba? Yung sinigang mo, may iba't ibang gulay mo, may okra, may sitaw, may kangkong, yun, syempre kakain ka no, kasi iba't ibang klaseng gulay yun may fiber yun. So, maraming mga tao na sumasaktan tiyan kasi hindi nga natutunawan sa dami ng gulay. So, para makuha mo yung nutrient value nun, ako po, ginagawa ko, nagsisigang ako. Kukunin ko yung mga gulay. Ibe-blender ko yon. Pagka-blender ko, ihalo ko na siya doon sa sabaw. Higop lang ako ng higop. Pag higop ko, nandun na yung fiber. So, gawin mo yan. Kaya pag meron kang indigestion, di ka natutunawan, anong pagkain na, beef, chicken, ganon, i-blender mo. Bumalik ka sa pagkain bata, no? Tsaka iwasan mo yung matumaba ka kasi yung belly fat mo,
nagkakaroon ng pressure sa abdomen mo. Kaya ito isang lifestyle habit, mag-lose ka ng weight, mag-quit ka ng manigarilyo. Pag matutulog ka, elevated yung yung ulo mo habang natutulog. Tsaka iwasan mo yung mahihigpit na damit, no? Kaya yung mga over-the-counter medication, mga antacid na nakaka-neutralize sa stomach acid mo, nagpo-provide ito ng temporary relief. Pero pag frequent ang heartburn mo, na apektado yung daily life mo. Kailangan magkaroon ka ng lifestyle changes at magpa-check up ka din. Kaya kailan ma-diagnose ka para malaman mo bakit ganun ang nararamdaman mo. Para hindi magkamali ang doktor sa pagbibigay nyo ng gamot. Paalala po sa vitamin C. Yung vitamin C po natin, pampalakas siya ng resistensya natin. Pampalakas ng ating immune system, pamprotect sa atin sa infeksyon. Tumutulong kasi ang vitamin C sa production ng white blood cells at panlaban po ito ng cancer. Meron panlaban ito sa mga germs. Pag may sugat ka, madaling gumaling. It involved din ng vitamin C sa sa absorption ng iron mula sa food. Alam natin ng iron ay tumutulong sa production ng red blood cells. Pag uminom ka ng vitamin C, samahan mo na ng Super B complex. Inumin mo sila, mga 30 minutes bago mag-almusal. Once a day lang naman ang inom yan. Bakit po, before meal? Kasi water-soluble vitamins yan eh. Ibig sabihin, yung sustansya niyan, nakukuha mo siya na hindi mo sinabay sa kain mo. Dapat empty stomach ka. Tubig lang inumin mo. Malaking tulong po yung Super B complex at saka vitamin C, ipagsama mo yan. Itong ating Super B complex supplement, ito'y napakahalaga sa, it is energy booster, di ba? Napakahalaga ito yung conversion ng food into energy. So, pag kulang ka ng Super B complex, madali kang mapagod at mahapo. Kaya para maiwasan mo yung mga ganitong issue sa katawan mo, lalo kung diabetic ka, antake ka ng vitamin C Super B complex, sabay mo na silang inumin once a day, 30 minutes before breakfast. Gawin mo yan. Alam mo, yung pag hindi ka natutunawan, ay ito po ay may mga bad effects sa katawan. Di ba, nasabi ko na nga kanina, merong pain or burning sensation sa tiyan mo, at nakakaramdam ka ng bloated ka lagi kang kinakabagan. At saka parang feeling mo na namamaga ang tiyan mo. Kaya pagka meron kang excess gas dahil sa indigestion na nalulunok mo, yung hangin habang kumakain ka, kaya pinapayo, huwag kang mabilis kumain. At nguyain mo mabuti yung pagkain. At huwag kang iinom ng tubig habang kumakain, no? Additionally, pag hindi ka natutunawan, ay nahirapat mong i-break down yung mga nutrients sa mga pagkain kinakain mo. Tapos kakabagang ka pa. At ito'y merong bad effect sa good bacteria mo sa bituka. Kaya kapag ikayo ay meron kayong indigestion, di kayo natunawan, merong impact yan sa kabag, discomfort, tightness, parang ang sikip-sikip ng hininga mo, parang ang bigat-bigat ng tiyan mo. At saka po mananotice mo na madali kang, yung amoy nga sensitive ka, para kang nahihilo eh. At saka yung pagka nagsuka ka, nagkukos ito ng parang burping, gano'n. Kaya yung excess gas na natatrap sa digestive system mo, at saka yung mga food content ng tiyan mo, umakyat yan. Nagkakaroon ka ng discomfort, no? Paano marirelieve ito? Unang-una, i-identify mo ano yung mga pagkain na kaka-trigger sa heartburn mo, yung indigestion mo. Kasi nga po, yung indigestion, pag di ka natutunawan, napiprevent yung bloating. Bloated ang tiyan mo pagka mabilis kang kumain. Kumain ka lang ng konti-konti, smaller, pero madala, yung mabilis, di ba? Bawa, every 3 hours, kakain ka ng konti, no? Para matulungan mo yung digestive system mo, ma-reduce yung bloating.
At saka, ang proper na pagnguya, nakakatulong ito sa better breakdown ng food sa bibig at saka nare-reduce yung gas production pag natutunawan ka. Kasi pag mahina ang pantunaw mo, nagpuproduce ka ng kabag kasi hindi ka nga natutunawan eh. Kaya nga po itong indigestion na yan ay ito ang common bad effect niyan. Nasabi ko na po yung pagsusuka, di ba? Tsaka hindi ka natutunawan, masakit po yung ayun tiyan. At saka maganda po mag-take kayo ng lecithin para bumaba ang yung cholesterol, nakakatulong sa fat burner ito, nakakatulong sa iyong memory at sa learning ability mo, ang iyong attention at concentration ay ahaba. Protektahan ng brain sa pag-take ng lecithin. Yung calcium magnesium naman, pampalakas ng buto at saka para sa muscle contraction at saka po and muscle relaxation. Ang calcium po ay nakakatulong para ma-relax ang katawan, ma-relax ang isip. Ang regular production po ng melatonin ay magiging aktibo yan pagka kayo ay umiinom ng calcium magnesium at mare-regulate yung sarap mo ng tulog, no? Kaya merong relasyon ang indigestion tsaka pagsusuka. Siyempre pagka hindi ka natunawan, masusuka ka, pwedeng mag-cause ito ng irritation at inflammation sa stomach lining mo. Kaya ito pong kasing pag yung pamamaga ng tiyan, ito'y defense protective mechanism natin para mailabas natin yung stomach sa acid mo. Pag delayed ang digestion mo, pagka ang digestion ay slow down, ang pagkain mo ay nananatili sa tiyan. Tatagal sa tiyan mo yung pagkain, tatagal sa bituka mo yung pagkain mo, hindi ka natutunawan, nabubulok yun, napapanis yun. Pwedeng mag-cause ito ng pamamaga ng bituka, gano'n, no? Ng lalamunan. Kaya, ito pong indigestion na to, nagkakos ng stomach acid, at nagkakaroon ng heartburn, at saka pagka kayo po ay merong indigestion, nagkakaroon po ng feeling ng sakit ng ulo, nahihilo, nanghihina, sakit ng tiyan mo. Kaya may mga additional contributing factors, may mga certain food and beverages nagpapalala ng iyong pagsusuka at saka kayo ay naduduwal. Kaya iwasan mo yung fatty or greasy foods, spicy food, alcohol, carbonated drinks. Kaya pagka kayo po ay may indigestion tas nagsusuka ka, ay kailan ito'y makipag-check up ka na sa doktor mo. Mahirap po yon. Kasi po yung mga severe and persistent na pagsusuka ay ito po pwedeng mag-cause ito ng pangangayat. Para ma-improve po yung over-the-counter, maganda, huwag kang inom ng gamot na hindi ka naresetahan, no? Kaya pag i-manage mo yung root cause ng indigestion para ma-reduce ang vomiting and nausea, kaya kumain ka lang ng konti-konti, pero madalas, at nguyain mo mabuti yung kinakain mo. I-maintain mo yung healthy weight mo, huwag kang magpapataba. Dapat matutuwang i-manage yung stress mo. Kailangan po, sabi, konsultahin mo yung doktor, lalo na po kung meron kang severe and frequent na indigestion. To kausapin mo siya para matulungan ka ma-determine ang best cause po ng ng indigestion mo. Kaya yung indigestion, inuulit ko, merong uncomfortable symptoms mula mild to severe, kaya kailangan para ang bad effect nga ng hindi ka natunawan, kinakabag ka, no? Pag natrap yan sa tiyan, napakasakit niyan. Tsaka pag hindi ka natutunawan, nakakaluno ka pa ng maraming hangin. Kaya ang pagkain at saka yung iniinom mo, ay ito'y dapat ito'y nakakarating sa tiyan, natutunawan ka. Huwag ka nagmamadali pag kumakain ka, huwag mo masyadong apektado, huwag mo mag-isip ng problema, no? Hayaan mo lang siyang gano'n, no? At tapos kailan may mga soft drinks, iwasan mo, carbonated beverages, nagkukos siya ng burp, nagkakaroon ng presence of carbon dioxide gas. Pagka kayo po merong problem sa sikmura,
ay meron kayong sobrang hangin, nalulunok sa panahon na hindi kayo natutunawan. Tapos matatrap yan sa digestive system, yung mga natrap na hangin, pag hindi ito naiutot, di mo naibigay, ito po yung nagkakaroon ng pressure sa ating tiyan, sa ating lalamunan, at sa ating bituka. Kaya itong pag-utot, isang paraan para ma-relieve yung pressure, at saka po yung pagka kayo po ay merong ganitong problema, ang gawin nyo ay yung eating habits nyo, kumain kayo dahan-dahan, nguya yung mabuting pagkain, iwasan mo yung soft drinks para ma-reduce yung air intake mo. I-identify mo, mag-pay attention ka sa kinakain mo. May mga natural remedy dyan, mga herbal tea tulad ng salabat, no? Minsan ho sa probinsya, may kanya-kanya kayong herbal, diba? At meron, pag masakit na yung tiyan mo, pwede mong pahiran ng crystal oil. Nakakalis siya ng kabag, sakit ng tiyan, sakit ng lalamunan, nakakalis ng pamamaga ng tiyan, pahid mo lang sa tiyan mo. Pagka nahihilo ka, massage mo, sa ulo mo, massage mo yan. Mga rayuma sa tuhod, rayuma sa likod, pahiram ng ating crystal oil. Na-improve ang sleep quality mo pag nag-massage ka ng crystal. Hindi ka kasi kakagatin ng lamok eh. Yan ang nagagawa po ng ating crystal oil. Nakiklear yung congestion, na-improve ang respiratory health mo. Kaya po, merong magandang epekto sa ating digestive system. Nakaka-relieve ng kabag yan. Yan pong ating, yung ating crystal oil. Yun namang ating activated charcoal. Pag bloated na yung tiyan mo, masakit na yung tiyan mo, anytime pwede kang uminom nun. Pero ang normal na pag-inom po ng charcoal, 2 hours before meal or 2 hours before or after. Kaya ganun. So, importante, pag minom ka ng charcoal, walang laman ng tiyan. Kailangan hindi mo to isabay sa gamot mo, no? Ang ating being activated charcoal, parang hindi ka kakagatin ng lamok, tanggal lang kating yan pag kinagat ka. Yan. Kaya, gamitin niyo po yan. Yun namang, nasabi ko na po yung activated charcoal, merong medicinal properties yan, meron siyang antibacterial properties, at nare-reduce yung inflammation. Kaya pagka sobrang bloated ang tiyan mo, masakit tiyan mo, sinisikmura, naduduwal ka, inom ka ng activated charcoal. Maganda yan sa mga nalason, na food poison nga, may hangover, overdose sa gamot, pagtatae, pagsusuka, kinakabag, bloated, acidic. Ang ating po activated charcoal, inaabsorb yung gas at toxin sa bituka. At ang maganda dito, nakakatulong, nakaka-reduce ng bad breath. Kasi nag-absorb ito ng bacteria at toxin sa ating bibig. Available yan sa patnubay. Alam mo, pagka kayo ay hindi natunawan, ay itry nyo po yan, no? Maganda po kung nais ninyo ng mga product natin na yan, i-chat nyo lang ako. Sabihin nyo lang yung pangalan, yung address ninyo, tapos yung cellphone number ninyo. Kasi itatawagan kayo ng rider pag parating na yung order ninyo. Cash on delivery naman po ito, no? I-charge sa inyo yung shipping fee. Kaya kung nais nyo po na interesado kayo sa mga products natin, basta i-chat nyo lang ako. Ibigay mo lahat yung details ng para malaban natin. Tandaan nyo po, ito importante. Huwag kayong, pagka hindi kayo natutunawan, ay dahan-dahan kayong kumain. Tapos yung mga gulay, pwede nyo i-blender. At lagi kang umiinom din ng tubig. Iwasan nyo yung mga soft drinks, yung alak, yung paninigarilyo, mga maanghang, mamantikain, iwasan. Tsaka, iwasan nyo po yung magpuyat. Kasi pag puyat ka, humihina ang pantunaw mo. Iwasan mo din yung stress, yung overfatigue sa trabaho. Kailangan meron kang time to rest, time to sleep, at saka yung worry, iwasan nyo masyado. Dapat matuto ka mag-manage ng stress mo. Yan po yung nagko-contribute sa inyong, sa yung indigestion, yung mga spicy, fatty, acidic food,
Wag kayong kumain ng napakarami. Nagko-cause ng pressure yan sa tiyan mo. Yung carbonated drinks, nakakairita yung stomach lining mo. Kaya yan po, no? Kaya, tsaka pagkatapos mong kumain, pwede kayong maglakad-lakad. Pag mahina pantunaw mo, maglakad-lakad ka, habang lumalakad ka, ginagalaw mo yung paa mo, gumagalaw yung tiyan mo. At mabilis ang pantunaw mo, huwag kayong uupo, huwag kayong higa, huwag kayong matutulog, maglakad-lakad lang kayo. Tapos humihinga ka ng malalim. Huwag po kayong matutulog, huwag kayong hihiga, pagka kayo ay mahina ang pantunaw nyo. Iwasan mo yung, tsaka syempre baka yung ngipin mo, kulang ka sa ngipin. Baka yung pong ngipin nyo ay hindi kumpleto. Kaya pagka po ang inyong ngipin hindi kumpleto, nadidelay yung digestion nyo, di ba? Kaya syempre pagka may edad ka na, mahina na ang pantunaw natin, kaya pagka hindi ka natunawan, nagtatagal sa tiyan mo yung pagkain. Pag tumagal yung pagkain mo sa tiyan, kasi hindi ka nga natutunawan, nabubulok na papanis. Pag nabulok at napanis yun, yung mga bakterya ay magkukose ito ng gas. Kaya bloated, kabag, meron kang feeling of discomfort sa tiyan mo. At tumatas din yung acid production mo. Kaya pagka meron kang indigestion, naiirita yung stomach lining mo, tapos may discomfort pa. Tapos di ka makahinga, masaktan tiyan, parang tambol, no? Kaya yung mga masasebo, iwasan mo yan kasi matagal yan na sa tiyan natin, di ba? Kaya yan po sa ating daily life, kailangan po ay merong impact yan sa buhay natin. Dapat enjoy mo yung meal mo, no? Kailangan po yung pagka ikaw ay kumakain, ay time to yung wag mong isabay yung pagkain mo. Habang kumakain ka, nagla-laptop ka, nagsi-cellphone ka, kailangan i-concentrate mo yung ginagawa mo sa pagkain mo muna. Yan ang root cause ng indigestion. Meron kang lifestyle changes, meron kang regular exercise, kasi pag meron kang regular exercise, gumaganda po yung circulation ng dugo sa tiyan natin. Yun po, importante yan kasi kung puro gamot, pero importante, ay meron meron tayong lifestyle exercise, matulog ka, magpahinga ka, iwasan mo yung stress, kasi nagkukos ito ng discomfort sa tiyan. Kasi pag may discomfort ka sa tiyan, minsan pag may acid ka, umaakit sa lalamunan, nagkukos ng pamamaos. Kaya pag umorder po kayo ng ating mga product, ay i-charge po sa inyo ang shipping fee. At cash on delivery po yan para malaman ko kung ano mang product na interesado kayo, like charcoal, crystal oil, vitamin C. I-chat nyo lang ako sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Tayo po'y darako sa ating food for us, Jeremiah 29:11. Sapagkat batid kong lubos sa mga plano ko para sa iyo, planong hindi mo ikasasama, kundi ikabubuti mo. Ito'y magdudulot sa iyo ng magandang kinabukasan. For I know the plan I have for you, declared the Lord, plan to prosper you, not to harm you, give you hope and the future. Yan po ay isang nag-offer ito ng message and hope and encouragement. Merong magandang plano ang Diyos sa atin, kaya kailangan po ay magkaroon tayo ng peace sa lahat ng oras. Kaya ito po ang verse na ito, nagbibigay ng prosperity and hope para sa ating kinabukasan. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala, patnubay na sa atin, and God bless us.